Morning mga kapikloy and welcome sa bagong video. So for today's video, maglalakad lang tayo. Summer na dito, mainit na rin. Temperature check, 13 degrees. So mga nasa 49 Fahrenheit or maybe 50. And okay na maglakad-lakad. Hindi na siya ganun kalamig. Kung ikukumpara natin yung temperature ngayon, parang temperature lang sa Baguio. Hindi maaraw, medyo maulap. Pero sa mga susunod na araw, baka umulan. So, for today's video, usapan lang natin magkano ba ang apartment dito sa US. Particularly dito sa Spokane, Washington. Pala lahat ng babanggitin ko sa video na to ay base lang sa experience namin. And pwedeng mas mura, pwedeng mas mahal dun sa ibang lugar. Pero dito, yung rate na sasabihin ko yun yung current na binabayaran namin monthly. And siya nga pala, dito, contracts ang bayaran. So bali nakakontrata ka for 6 months or for a year na magre-rent dun sa apartment. And in case na kailangan mo umalis ng mas maaga or lumipat ng mas maaga sa different apartment o different na lugar, magbabayad ka ng, or dahil i-break mo yung contract, meron kang particular na amount na babayaran. Ayan, so nandito lang tayo sa apartment complex dito sa lugar namin. Ayan. So, unahin na natin ang monthly rate. So, ang monthly rate namin dito sa apartment namin ngayon ay nasa approximately 1,450. So, nagva-vary yan depende sa mga utilities na nadadagdag. Ano-ano ba yung utilities na nadadagdag na kasama dun sa 1,400? Siyempre, una is yung rent mismo sa apartment. Currently, nagre-rent kami ng 2 bedrooms, 1 bath na apartment. Siya ay approximately 900 square feet. So, yung amount na yun nga pala ay, or yung area nung nirerentahan namin is almost the same as dun sa Tennessee before. Kung kailangan nating tumawid, so nag-sprinkle sila ng ano ngayon, ng mga damo kasi summer na. And ngayon yung tamang pag-sprinkle kasi maaga pa. So tawid muna tayo. Yun. So tuwing umaga, tuwing gabi sila sprinkle kasi pagka maaraw, mag-evaporate agad yung tubig. Sayang lang. Hindi ma-absorb ng damo. Yan, so saan na nga ba tayo? Yung area. So almost the same nung sa Tennessee na nirentahan namin, 2 bedrooms and 1 bath din. So yung amount ng rent mismo is nasa 1,300 per month. Mga ganun. And then may mga additional fees na nadadagdag dun sa
1,300. So, merong yung bayad sa basura, garbage collection fee, yung sewerage fee, ano pa ba yung tubig. Yung tubig is wala na siyang special na dagdag na amount. Almost the same na rin as sa dati naming apartment. Ano pa ba yung mga additional na trabaho na binabayaran ng apartment, I think kasama siya. Yung halimbawa yung pag-maintain ng grass, lugar yung paglinis. And morning. Ayun. Ano pa ba yung kasama dun? Kuryente. Kuryente is hindi pa kasama dun sa amount. Yung internet, syempre, hindi pa kasama. Hindi ko na maalala yung iba. Pero, very particular yung garbage collection at saka yung sewerage fee. Ayun, meron pa pala yung pest control. Kasama siya sa binabayaran. So, in case na halimbawa merong mga langgam, maraming langgam na papasok sa apartment, tatawag mo lang siya sa leasing, and then si leasing na yung magpapadala ng pest control team para sa inyong mga langgam halimbawa o kahit anumang insekto yan. So sa Tennessee, parang mas mura lang siya ng $100 to $120 na binabayaran namin kung ikukumpara dito. Kuryente namin is around $80 to $100 per month. Considering na this summer is hindi ka gagamit ng aircon kasi tayo naman mga Pilipino, sanay naman tayo sa mainit. Pero kung hanggat hindi kailangan gumamit ng aircon, hindi tayo gagamit. So, na-expect ko na baka bumaba pa ng below $80 per month yung bill sa kuryente. So, kung susumahin, yun, 1,300 plus yung mga additional fees na aabot din ng 1,400, 1,500 per month. Pero okay naman kasi 2 bedrooms, 1 bath, 900 square feet. Tapos libre rin yung parking. Yung parking is covered parking. Merong special fee para sa garage parking, $100 per month, pero hindi naman natin kailangan nun. Kaya hindi na natin in-avail yun. Yan. So, ikot lang tayo dito. So, uwi na. Yan. So, sa Pilipinas ngayon, alam ko napakainit. Dito, parang Baguio lang yung temperature. Pinakamainit namin kahapon is 26. Pero, may times pa rin na lumalamig, lalo na kapag uulan or umuulan. Pwede na tayo bumalik. Hindi, ikot na lang tayo dito. So, hindi gaano maaraw ngayon. Maulap ngayong, ang forecast ngayong araw na ito is maulap. Maulap siya for the whole day. Okay din. Advantage din.
Kasi hindi ganong mainit. Pero hindi ganong kalamig. Kung mapapansin nyo, pag winter, walang dahon yung mga puno na yan. Pero ngayon dahil summer na, ano na siya, green na yung kulay ng paligid. Pero pag winter or fall, malungkot ang itsura. Walang dahon, mga damo, puro mga color brown. Ayan, ikot na tayo dito. Check na tayo. Alright, so hanggang dito na lang, and kung nagustuhan nyo ang video na to, mag-comment, like at subscribe na rin kayo para sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat. Peace.